Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Muli sa magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Silipin na po natin mga umaarangkadang mga headline. Arangkada Balita. Kalidad ng trabaho sa bansa patuloy na umaangat ayon sa isang survey. Arangkada Balita. Bawas presyo sa produktong petrolyo, aarangkada na bukas. Arangkada Balita. Posibleng taas singil sa kuryente, muling ibinabala ng isang consumer group. Arangkada Balita. Sa ibayong dagat, death toll sa malawakang pagbaha sa Indonesia nadagdagan pa. Arangkada Balita. Sa sports, Northport, Batang Pier, pinadapa ang Meralco boats. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, Karil at Yael Yuzon muling ikinasal. Arangkada Balita. Sa balitang viral, lolang vlogger sa Pangasinan, Aray. inaaliwan ng netizens. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 7 sandali makalipas ang ikalima ng morning, ngayong araw na ito ng Lunes. Ngayon po ay Marso 11 na taong 2024. Kami po inyong makakasama hanggang alas 6 po tayo ng morning. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Siyempre, dito pa rin po sa Impila May Totong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Sa gitna nga po ng detalye ko ng mga balita, ikinalugod ni Finance Secretary Ralph Recto ang patuloy na pagbuti ng kalidad ng trabaho sa Pilipinas. Batay sa pinakahuling Labor Force Survey, nakapagtala ng 45.9 million na may trabaho at 13.9 million underemployment rate. Og din ito bumaba rin ng 4.5% ang unemployment rate sa bansa kumpara sa 4.8% noong Marso ng nakarang taon. Iginit naman ni Secretary Recto na mas marami ng Pilipino ang nasa formal at stable na trabaho. Tiniyak naman ng kalihim na patuloy na ipatutupad ng DOF ang Growth Enhancing Actions and Resolutions o tinatawag na GEARS upang matiyak na nakasusunod ang pamahalaan na makamit ang fiscal consolidation na siyang lumilikha ng mga trabaho. Arangkada Balita. Sudala 70% o katumbas ng 3 sa bawat 4 na Pilipino ang handa raw ipaglaban ng Pilipinas. Naku, sakaling magkaroon ng hidwaan laban sa ibang bansa. Ito'y batay naman sa December 2023 4th quarter tugon ng masa survey na ayon sa Octa Research ay kinomisyon ng Armed Forces of the Philippines. Naitala ang pinakamalaking porsyento sa Mindanao na may 84% habang nakakuha naman ng pinakamababa sa Visayas na may 62%. Ginawa ang pag-aaral mula Ages hanggang 14 ng Disyembre ng nakalipas na taon sa 1,200 adult Filipinos. Arangkada Balita. Sa iba pa rin paksa na magkabalita, good news para po sa mga motorista. Asahan na bukas ang panibagong tapyas presyo sa mga produktong petrolyo. Dahil dito, posibleng maglaro sa 40 hanggang 60 sentimos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. 10 hanggang 30 sentimos naman ang maaaring rollback sa kada litro ng diesel at kerosene. Arangkada Balita. Sa iba pang
balita, magkakaroon na ng mga bagong biyahe ang mga bus sa rutang Tutuban hanggang Alabang at vice versa. Ito naman ang inanunsyo ng PNR upang maibsan ang epekto ng tigil operasyon mga trends simula sa 28 ng Marso. Batay sa abiso ng pamunuan, magbababa at magsasakay ang mga bus malapit din sa kasalukuyang ruta ng mga tren. Para sa Tutuban, Alabang southbound, daraan ang mga bus sa Divisoria, Tutuban, May Haliga Street, Abad Santos Avenue, Recto Avenue, Legarda Street, Quirino Avenue, Nagtaan Flyover, parang lahat to, dadaanan din Mabini Bridge, Quirino Avenue, Osmeña Highway, Nichols Entry, SLEX, Bikutan Exit, Bikutan Entry at Alabang. Ayan, simula po yan, 7:30 a.m., 9:10 a.m. at 3 p.m. Gayun din sa 3:20 p.m., 7:30 p.m. at alas 9 ng gabi. Habang para naman sa Alabang Tutuban, northbound, dadaan ang mga bus sa Alabang, Star Mall, Manila South Road, East Service Road, Alabang, Entry. Ayan, SLEX sa Bikutan Exit, Bikutan Entry, Nichols Exit, Osmeña Highway, Quirino Avenue, Legarda Street, Recto Avenue, Abad Santos Avenue, May Haliga Street at Divisoria, Tutuban. Sa mga oras na 5 ng umaga, 6:30 ng umaga, 11 ng umaga, 11:45 ng umaga. Sa hapon naman, alas 5 at alas 6:10 ng gabi. Arangkada Balita! Maya po, susubukan po nating makuha po ang panig ng Philippine National Railway singgil nga po dyan sa preparasyon nila para sa pagsasara Starting March 28. starting March 28. Yung pagsasara nga po ng operasyon ng PNR, tatagal po yan ng 5 taon. Alamin ho natin mamaya kung ano pa ho yung mga isasagawa po na mga hakbang. Mahalaga pong malaman ho natin yan sapagkat yan binabanggit mo kanina, Ate Juday, yung mga bus sa daraan, kung ano yung ruta ng PNR. Kasi ano yan daming sumasakay ho dyan. Oo, lalo na yung mga namimili sa Divisoria. Sa Yung Tutuban. maraming kalakal na binibili. Yes, oo. Kasi nga naman, isang babaan na lang nila, kahit marami silang dala, safe pa. Oo. Diba? Ang tanong ho ng taong bayan kasi talaga, paano, diba? Paano ang kanila magiging sitwasyon? Kasi yung may mga kababayan tayo, nagtatrabaho sa Alabang pero nauwi sila sa Maynila, Oo, halimbawa. tama. Oo. Yun yung pinakamabilis na mode of transportation nila, yan ang pinakamabilis Kasi mula Tutuban hanggang Alabang, magte-tren ka lang, isang diretso lang. Oo. 'Di ba? Correct. So ngayon maiiba na po. Mamaya subukan po natin. At take note yung 5 taon na yan, kasi this year ay nakatakdaring buksan yung MRT diyan sa may Commonwealth, 'di ba? Yung bagong gawa na tren. This year bubuksan din yan bukod pa doon sa LRT Line 1 Cavite Extension. So, baka naman may mga pang-alalay. Phase 1. Diba? Medyo a-adjust na lang yung ating mga kababayan. Lalo na kung yun yung ruta mo for the longest Yes. time, di ba? Trabaho, bahay, tapos isang pasada lang. kumbaga. Take note, ang tagal yan, Ate Juday. 5 taon, 5 taon? 5 taon ka ba Isipin na lang mag-ubus? natin, mabilis na lang ang araw. Oo nga And speaking of bus, dumulog Sige. sa Office of the President ang ilang grupo nga po ng mga bus driver at operator dahil sa reklamo na, inirereklamo po nila yung isa pong opisyal ng LTO Region 4A na nangongotong sa kanila ng 50,000 pesos Ba yan? kada isa po ito. Batay sa reklamo na ipinadala sa Presidential Action Center ng mga tsuper at operators, ito po yung mga may rutang patungong PTEX, yung Naik, Tagaytay, Indang, Alfonso at Mendez, PTEX, vice versa. Sinasabing inihinga ni LTO Region 4A, Regional Director Cupido Jerry Asuncion ng 25,000 pesos kada buwan upang hindi sila hulihin. Ilang mga bus yan? Samantala, sa liham naman ng nasabing grupo kay Pangulong Bongbong Marcos, aminado ang mga ito na lahat sila ay hirap ng bumiyahe dahil kung hindi umano sila magbibigay ay kung ano-anong mga paglabag ang ipapataw sa kanila. Kapag nahuli naman nila sila na mga enforcer, kailangan pa nilang magbigay ng 50,000 pesos para makausap ang LTO Region 4A Regional Director. Hinimok din
ng mga bus driver at operator si Pangulong Marcos na balasahin ang mga opisyal ng LTO Region 4A at magtalaga ng hepe na may malasakit sa kanilang grupo at hindi buhaya. Arangkada Balita! Grabe naman yun. Magkano na lang naman kikitain ng mga kapatid nating driver 25,000. tapos kukuhanin mo pa. Oh, kahit bumaba ang crudo, mataas pa rin. Ba ganyan? Hindi ba pwedeng makipag-usap na walang kapalit na kung anumang lalo na ng Vigor pera? Mendoza II. Oo. Good morning po. Matino naman to si Oh, Secretary, di ba? tingnan natin Oo. kung makuha ni Sana madisiplina, Asik no? Vigor sa pakiusapan. Pag hindi nakuha sa pakiusapan, ano susunod? Attorney Vigor, Asik Vigor, kayo na pong bahala. Ay, nako. Samantala, sa umaga ng Lunes, sa tuloy-tuloy nating pagbabalita sa oras na alas 5:16 ng umaga, tataas po ang singil sa kuryente sa $3.3 billion na liquefied natural gas facility sa Batangas. Ito nga po ang binawala ng grupong Filipino Consumers and Commuters. Paliwanag ng UFFC, 8 milyong customer ang makakaranas ng pagmahal ng singil sa kuryente dahil nakadesenyo ang pasilidad, naku naman po, sa pag-angkat ng LNG na mas mataas ang presyo. Dagdag pa ni UFFC President Rodolfo Javellana Jr., tanging ang aasahan lang ng publiko sa nabanggit na LNG facility ang mas mataas na singil sa kuryente. Arangkada Balita! Dagdag ko lang yan yung proyekto kung saan nagsanib po ang Meralco, San Miguel, pati po ang Aboitiz. Yan pong LNG facility dyan po sa Batangas. Pero tayo po ay bukas naman po ang ating pong himpilan para po sa karagdagan po mga paliwanag. Impormasyon. Para mas maintindihan naman ng ating mga kababayan. Lahat tayo, no? Maintindihan natin kung bakit ba kailangang tumaas ang singil sa kuryente. At syempre, ang ERC, Energy Regulatory Commission, and of course, Department of Energy, kailangan din po magpaliwanag. Kasi last time, kung di ako nagkakamali, ang sabi ng Meralco, this March ay asahan ang mababang bill. Pero after a few days, bigla pong kumambyo. Masaya ka, sumunod, malungkot ka na. So, ay nako, talagang Kapit tayo. kapit lamang ho tayo. Samantala, sa iba pa ring tampok na balita, aarangkada na bukas ang unang araw ng buwan ng Ramadan. Banal na buwan po ng Ramadan. Ito ang inanunsyo ni Abdul Raif Gliani, Mufti Sheikh ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao kahapon. Ipinalawanag ng BARM na ito'y matapos ngang hindi mamataan ang crescent moon o yung hugis suklay na buwan sa isinagawang moon sighting sa iba't ibang lugar sa Mindanao gaya sa Cotabato City, Maguindanao del Norte at Basilan. Nagkaroon din ng moon sighting sa Sulu, Tawi-Tawi at Iligan City. Arangkada Balita! Sa kaugnay pa ring balita naman, nagpahayag ng pakikiisa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga kapatid na Muslim para sa pagsisimula ng Ramadan bukas sa March 12. Ayon kay Pangulong Marcos, ang Ramadan ay panahon para sa spiritual growth, magnilay, maging mapagbigay at patuloy na magmalasakit sa kapwa. Sumasalamin rin niya sa mayabong na pagkakaiba ng kultura at rehiyon sa bansa. Dahil dito naniniwala ang Pangulo na magiging maganda ang nasabing kaganapan upang mas maging bukas at mapagpatawad ang mga Pilipino. Arangkada Balita! Handa-handa na nga ang mga Pilipino Muslim sa pagsisimula ng Ramadan, ang banal na buwan ng pag-aayuno bukas, Marso 12. Nabatid na kabilang sa kanilang preparasyon, ginagawa po ay ang pagdarasal ng madaling araw, susundan ho yan ng Fajr, ang pagsamba bago sumikat ang araw na siya ring magiging simula ng kanilang pag-aayuno hanggang hapunan. Kaugnay nito, pinangunahan ng Philippine Coast Guard ang paglilinis sa Golden Mosque sa Quiapo, Maynila na inaasahan darag sa Indin
ng mga Muslim. Actually, sa may Blue Mosque sa Taguig, handang-handa na rin po sila. Mas malaki ba yun kumpara sa Quiapo? Alam ko mas luma yung sa Quiapo eh. Oh, Yun ang pero mas malaki pinakamatanda. tong sa Taguig siguro, no? Kasi parang pag tingnan ng malaki, almost Pareho lang din. halos parehas lang. Well, anyway, matatandang nagpahayag ng pakikisa sa nasabi pagdiriwang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, sa oras na alas 5:21 ng umaga, tinatayang aakyat pa sa 67 ang bilang ng mga lalawigang maapektuhan ng El Nino sa pagtatapos ng buwan. Ayon sa Pag-asa, inaasang tatamaan din ng tagtuyot ang aabot sa 30 lalawigan kumpara sa 24 lamang na naitala sa pagtatapos nitong Pebrero. So dumami pa. Kabilang na ang Abra, Apaya, Aurora, Bataan, Benguet, Cagayan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, bahagi ng La Union, may tagtuyot, meron ding hindi ha. At Laguna, gayon din dyan sa lalawigan ng Pangasinan. Ramdam na nga eh. Oo, tinatayang magkakaroon din ng tagtuyot sa mga lalawigan ha. Sa Metro Manila, Mountain Province, Nueva Ecija, itong mga lalawigan na ho ito. Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, yan, Pangasinan, pero hindi lahat ha. Dahil dyan sa Manawag, medyo maganda-ganda yung kanilang May lugar kasi na mataas ang at maganda lupa. yung sinasabi nila. Talagang maganda yung lupa, no? Quirino, Rizal at Zambales, kasama po ng Antique, Guimaras, Iloilo, Leyte at Negros Occidental. Arangkada Balita! Ay, dyan pala sa Negros Occidental, marami na po ang dumadaing. Hindi po daing ha. Marami na po ang Nagreklamo. nagrereklamo dahil apektado mga sugar farmers. Ay, oo. Oo, kaya Na-hit sila na dyan. hit sila talaga. Talagang tinamaan ho sila. Good morning ho sa mga sugar farmers dyan po sa Negros Occidental. Good morning kay Kaibigan natin. Don Manolet. Si Don Kay Manolet. Sir Naku, Manolet Lamata. Yan yung talagang mga nakamonitor dyan. Ano? At kung kailangan may iparating sa mga kinauukulan, yung kanilang grupo sa pangunguna nitong si Ng Unifed. Don Manolet, maipapaabot. United Sugar Producers Federation of the Philippines. Well, anyway, tayo po ay magtungo sa ilang pang mga balita, mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Higit apat na pong proyekto inaprubahan ng Board of Investment ng DTI. Ikinalugod naman ho yan ng Kamara. Detalye ati di Patrol 11 Tina Nolasco. Ikinatuwa sa mababang kapulungan ng Kongreso ang pagpasa ng Board of Investment o BOI ng Department of Trade and Industry sa 41 proyekto sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ito ang mga proyektong makatutulong para sa tuluyang pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chair at Surigao Representative Robert A. Sparbers, malaking tulong ang approval sa lokal na merkado ng bansa dahil sa pagtaas ng mga bilihan at serbisyo sa buong mundo dahil sa sigalot na rin sa bansang Ukraine at Israel. Nagpapasalamat din ang mamabatid sa Pangulo dahil sa pag-aksyon nito na manghikayat ng foreign direct investment. Paliwanag pa ni Barbers na senyales ang mga proyekto ng mas marami pang bagay na darating sa bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Impilang Metodong Lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Drew Nasino at si Ate Juday, Arangkada Balita. Alright, tayo po nasa ikalawang bahagi na po ng Arangkada Balita ngayong pong araw na ito ng Lunes sa pagpapatuloy pa rin na ilang pa mga balita kaugnay po sa El Nino. Isinailalim na sa state of calamity ang 5 bayan sa Oriental at Occidental Mindoro dahil sa malaking epekto ng El Nino sa mga palayan, maisan, mga sibuyasan at iba pang high-value crops. Sinundan ng Mansalay Oriental Mindoro ang deklarasyon ng karatig bayan ng Bulalakaw matapos nga umabot sa halos kalahating bilyong piso ang pinsala sa mga pananim. Sa mga bayan naman ng Magsaysay, San Jose at Looc,
ay nasa ilalim na rin ng state of calamity. Yan po ay sa Occidental Mindoro, sa Oxy. Ipinalawanag ni Engineer Alriza Zubiri, Provincial Agricultural Office ng Oxy, halos 200 milyong piso na ang naitalang pinsala sa lalawigan dahil sa matinding tagtuyot, habang 30 milyong piso ang halaga ng napinsala dahil sa pesteng harabas o army worms. Arangkada Balita. Alright, sa oras nga po, naganap na alas 5:30, tayo po ay pinalad sapagkat tayo po ay nakuha po natin ang panig po ng Philippine National Railways para po sa mga karagdagan po mga detalye, mga update kaugnay po sa 5 taong pagsasara ng PNR. Nasa kabilang linya po ng ating pong komunikasyon via Zoom, ang chairman po ng PNR, si Chairman Michael Ted Macapagal. Magandang umaga po, Chairman. Welcome po sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Magandang umaga po, Sir Drew and Ma'am Judith, at sa lahat ng ating mga tignapakinig Opo. at mga passengers also. Magandang umaga po sa ating lahat. Good Salamat morning, po. Good morning po, Chairman. Salamat po, At salamat sa inyo pong pagpapaunlak. Dito po tayo sa issue po ng pagsasara po ng PNR. Starting na po ito March 28, di ho ba? Bakit po, 5 taon, hindi ho ba natin pwede? Paiklain daw. Paiklain daw kahit 3 taon daw, Chairman. Oo. Actually, sir, yung yung trial runs, gagawin ho namin yan beginning 2026, no? Yan po ang target. So, really, kung magsasara man, it will stop, within a 3 to 4 year period. Pero yung full operation po, it's scheduled for 2028. Kaya ho, 5 taon. Pero nag-umpisa na po ang construction from Clark hanggang Valenzuela. More than 80% na po ang natatapos ng construction in the north. In Metro Manila, all the way south from Alabang to Laguna, yan po ang susunod nating gagawin at work will commence immediately beginning April of this year. At yun na nga po, we target to have trial runs by 2026 and full operation by 2028. Okay. So ito po ay kabuuan po nito pong North-South Commuter Railway Project ng PNR. Elevated ho lahat ito, Chairman? Yes, sir. Ito po ang kabuuan ng ating most modern and most sophisticated railway system, which is at par with world standards. Tayo po ay magiging kapareho na ng kung nakikita natin yung train system in our Asian neighbors, at lalo sa Europe and in the United States. Ganun po yan ginagawa natin ngayon dito. At some portions or most of the portions are elevated, nasa taas po yan. Pero pagdating ho ng Metro Manila, there are areas na at ground at bababa ho sa tunnel or sa subway. And then it goes back up again all the way to Laguna. So kailangan... Napakaganda po. It's an engineering marvel. Talagang kailangan pong gawin na ito kasi yung mga trend po natin medyo luma na at kakaunti lang ang naisasakay. Ito po, marami tayong maisasakay. More than 800,000 passengers po daily ang maisasakay nito. Okay. Pero dito muna tayo after ho dun sa before ho doon sa mga issue po, other issues, doon po muna tayo sa mga pasahero po na maapektuhan. Kung di ako nagkakamali, hundreds of thousands po ang sumasakay sa PNR. Pero kanina binabanggit nga ni Ate Juday, Ms. dun Judith sa ating Estrada report. Larino, yung may mga bus na itatalaga doon po sa mga ruta. Kamusta naman po ang pakikipag-ugnayan po ninyo sa iba pong mga ahensya po ng gobyerno, let's say sa MMDA or sa mga LGU, kasi mukhang magiging ito Kumbaga ba dadagdag yan sila, Dadagdag no? sa traffic kasi volume ito, Chairman. Ang daming naisasakay ang PNR eh. Yes, opo, Chairman.
Ganito po sir, and maraming salamat po. Napakahalagang tanong po 'yan, ano? Nung bago pre-pandemic levels, ano, nasa 80,000 po ang ridership ng buong PNR, no? Ngayon po, mula nung mag-pandemic hanggang makabalik tayo sa pandemic, nasa mga 30 to 35,000 ang magiging apektado nitong tigil pasada natin. Kaya what we did was we coordinated with LTFRB to issue emergency franchises to several buses and several if possible, maski mga UB Express, we're going to deploy them. Babantayan po naming maigi yung mangyayaring bus augmentation program. Sisiguraduhin namin na ang trapiko ay magiging maayos at sisiguraduhin namin na ang ating riding public at the same time ay ma-accommodate nitong mga gagawin nating deployment ng emergency buses. Kasi po sir, talagang kailangan na pong mag-umpisa ng construction at hindi naman kaya na habang nagko-construction Nag-ooperate. meron po tayong operation na this is really a safety concern for our passengers, more importantly, and also for the construction workers. Kawawa naman po ang mga manggagawa at ang lalong-lalo na ang ating mga pasahero kung hindi po ito ititigil pansamantala, hindi naman po forever ititigil. Humihingi kami ng paumanhin at konting pangunawa sa ating mga kababayan. Pero ito pong ginagawa natin ay para ito sa kinabukasan na rin ng ating bansa at para lalo tayong makatulong sa trapiko dito sa Metro Manila especially. Chairman, yung pamasahe, kamusta naman? Di ba? Kasi kung sa inyo, Mas mura yung affordable, sa mas PNR, mura, oo. diba? So, Diba? mas Paano gagastos ng malaki ngayon. Paano yung sa mga bus naman? Sa bus Baka pwedeng ipareho ba? Or paano bang, may usapan na po ba kayo tungkol dyan, Chairman? Yun na nga po, yan po ang isa sa mga bagay na alam po ninyo, pinag-uusapan natin, dahil yung mga bus companies na yan, they are of course a private business, Yes, unlike the trains, na kami po ay nakakakuha tayo ng tulong sa gobyerno. Right. Kaya naman napakababa ng pamasahe. In fact po, pinakabababa na mode of transportation ng tren. Kukumpara ho yan sa tricycle o sa jeepney, mas mura pa ho kami, Yes, but that is only because meron po tayong nakukuhang tulong mula sa gobyerno Subsidy. dahil nga to accommodate yung mga pasahero natin. Pero pinag-uusapan po natin yan at tinitingnan natin kung paano matutulungan ng gobyerno yan pong mga emergency buses. Kasi po, hindi lamang manggagaling ang tulong sa PNR o sa DOTR, manggagaling na rin po ang tulong sa national government kung kailangan ibaba ng konti ang magiging pamasahe para sa affected passengers ng PNR. Ayun, good. Ay, idagdag ko na rin lang, kung sakaling full operational na, Chairman, by around 2028, sabi nyo kanina, Opo. ay yung pamasahe din yan, kamusta? Tataas din ba? Napakagandang tanong po. Alam po ninyo, ipinagmamalaki namin na by 2028, wala na ho tayong mga diesel locomotive trains. Wala na ho yung, ang tawag po dyan, mga home along the riles ng mga bago. Ayos. Oo. Pag tumatakbo, yumuyugyug ang mga Bahay, mga komunidad. These are electric trains, sinabi ko kanina, they're at par with world standards. Yes. Modern, very modern. Kaya ito po ay pinocure natin from Japan, the best trains from Sumitomo, pero
patuloy po ang magiging pamasahe sapagkat patuloy ang magiging tulong ng national government sa PNR. In other words, this is a public service, no? Kailangan pong tutukan ito ng national government, Opo. kailangan tulungan kami ng national government sapagkat hindi po tayo nagpapatakbo ng business, ang pinapatakbo natin ay public service. Okay. Pero kung makakatulong naman tayo sa trapiko, alam po ninyo, daily ang nawawala raw sa economy ng Pilipinas is something to the tune of 4 to 5 billion pesos. A day. So kung malaki ang maitutulong ng PNR sa economic situation at mababawasan yung trapiko, parang makakabawi na rin ang economic condition because tutulungan naman ang general state of the economy by solving the traffic woes of the country. Opo. Sir, aside from solving the traffic congestion, yung right-of-way issues ho ba na-resolve na rin po? Napakagandang tanong din ho right yan. of way. Marami na hong naresolba. But still, we have to admit that there are still issues that will be resolved. Kaya nga po, ito pong paghihinto natin, this will fasten the process at magkakaroon po ng sense of urgency, na talagang matuluyan ng i-resolve yung right-of-way issues na currently meron pang mga challenges. Pero malaki na po ang natatapos natin. Imagine, magmula Clark hanggang Valenzuela, 80 yan po na. ay Oo. more than 80% na tapos na po, no? So Metro Manila na lang at talagang medyo dahan-dahan. Challenging. Maayos po yan. Very challenging, sir. At itong Laguna stretch, marami rin hong mga right-of-way issues dyan. Pero naniniwala po kami, katulad ng ginawa in the North, magagawa po yan in Metro Manila at magagawa po yan in the South. Kailangan lang po mag-umpisa na talaga ang full construction phase. Kasi kung hindi po, hindi po tayo makakarating sa nais nating marating. Yan po ay matapos itong proyekto na to ng ating pamahalaan. Opo. Sir, Sir Ted, curious lang ako, ano kung mangyayari doon po sa, kumbaga, may elevated, and though merong upgrade, yung freight ba tuloy pa? Yung freight service, yung sa ng PNR? Magandang tanong ho. Ngayon po, meron kaming pinag-aaralan na mga proposals tungkol dyan sa freight. However, syempre, mauuna muna yung commuters. Opo. Like I said, 800,000 passengers ang ma-accommodate. Pero meron din pong freight component yan. Ayaw. At yan po ay susunod. In fact, as we speak, meron pong pinag-aaralan kaming proposal that would augment this type of service para sa goods to flow in different provinces to Metro Manila and out back to these different provinces. Napakahalaga ho niyan para ma-decongest din ang mga ports natin, Yes. at makatulong tayo especially sa mga farmers at hindi na po sila dadaan, mababawasan yung tinatawag na chain at baka naman makatulong sa mga local producers natin, both farming and fishermen. All right. Naku, sige po. Paalala pa, gusto Baka meron pa ho apela. kayong panawagan Pwede sa pang ating mga i-announce nyo. commuter na March 28, ulitin po natin. Mahal na araw yan, no, Sir Ted. No? Mag-start Oo, yan, Holy mahal na Thursday. araw. Oo, sakto-sakto. Baka meron po ako yung mga advisory po, Sir Ted. Maraming salamat po sa ibinigay niyong pagkakataon sa amin na makapagpaliwanag kami. Muli, inihiling namin ang paumanhin at
konting pasensya at understanding ng ating riding public. Naglabas po kami ng bulletin, primarily ang DOTR. Meron po tayong 6 trips from Alabang to Tutuban, and magkakaroon din tayo ng another 6 trips from Tutuban to Alabang. Currently, kung kailangan pong dagdagan po yan. But from Alabang to Tutuban, it will start from 5 a.m. ng umaga hanggang alas 6 po ng gabi ang babiyahing mga augmented passes na dito sa mga rotang dinadaanan na yan. At from Tutuban naman to Alabang, from 7:30 hanggang 9 o'clock ng gabi, may mga babiyahe pong mga buses. Katulad po ng nasabi namin na ito po ay matatapos or magkakaroon ng mga trial runs in 2026 at magkakaroon po ng full operation by 2028. Talaga hong kinakailangan ng konting siguro sakripisyo sa lahat, Adjustment. dahil na rin po Malaking dyan adjustment ang safety issues both sa ating mga pasahero at lalong-lalo na sa ating mga construction workers na gagawa nitong lines na ginagawa po natin. Kaya marami pong salamat muli Opo. sa inyo at magandang umaga. Salamat sa po, inyong lahat. Chairman. Salamat po. Ingat po kayo. Good Morning luck po. po. Good luck po sa inyo, Thank you, sir. sir. Salamat po. God bless po. Thank you po. Thank you. Si Chairman Michael Ted Macapagal, ang chairman po ng Philippine National Railways. Iabulo natin ang ilang mga pag-uulat mula sa mga probinsya. Ang detalye hatid mula Ilocania ni Manong Ronald Idol Gabsat Domingo. Yes, magandang umaga muli kasamang Drew, Ma'am Judith. Nakapagbigay ang pamahalaan ng mahigit 360 million pesos na tulong o tulong pinansyal sa mga magsasaka na napekto ng tagtuyot na nararanasan sa ilang lalawigan sa bansa kabilang na ang Ilocos Norte. Ito ay sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na ipatupad ang whole of government approach para mabawasan ang epekto ng matinding tagtuyot. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ipinadala ang tulong sa ilalim ng Department of Agriculture o DA. Kabuuang 18,667 magsasaka sa Occidental Mindoro ang natulungan. 19,624 sa Occidental Mindoro, humigit kumulang 4,000 sa Marinduque, mahigit 5,000 sa Romblon at 24,245 sa Palawan ang natanggap na tulong pinansyal mula sa gobyerno. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arrancada Balita. Samantala, posibleng madakip na ng ICC o International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng 2 o 3 buwan kaugnay sa war on drugs ng dating administrasyon. Ito ayon kay dating Senador Antonio Trillanes III o the 4th ay kasundaman ang pagtutol ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-imbestiga ng ICC sa bansa. Ayon kay dating Senador Trillanes, nakapasok na nga ang ICC noong December 2023 pa at natapos na ang investigasyon kay dating Pangulong Duterte. Sa pataan niyang nakalap na ebidensya ng ICC laban sa dating Pangulo kahit walang kooperasyon mula sa gobyerno ng Pilipinas. Nagbase rin na ang ICC sa mga pahayag mula sa mga foreign and local media na pinatutuhanan ng mga larawan na nalathala o na-publish para makakuha ng mga ebidensya. Paglilinaw naman itong si Attorney Fred Mison, dating Commissioner ng Bureau of Immigration, pwede raw makapasok ang ICC sa Pilipinas na hindi idinedeklarang persona non grata. Arrancada Balita. Samantala, tanggap pa ho tayo ng alamin na ho natin ang mga balita mula sa ibayong dagat. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ
balita sa ibang bansa. Umakyat na sa 21 bilang na namatay habang 6 ang nawawala sa flash floods at landslides sa Sumatra, Indonesia. Ayon sa mga otoridad, malakas na pag-ulan noong Huwebes ang nagdulot ng trahedya kung sama higit 75,000 katao ang lumikas. Tiyayag naman ni Donnie Gus Rizal, senior official mula sa Disaster Mitigation Agency ng Indonesia na nagsisimula ng humupa ang baha pero nananatiling mahirap puntahan ang mga apektadong lugar dahil sa landslide. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pinadapa ng Northport Batang Pier ang Meralco Bolts score na 90-85 sa PBA Philippine Cup na ginanap dyan sa Smart Araneta Coliseum kahapon. Nanguna sa kapunan ng Batang Pier si Arvin Tolentino, JM Calma nakapagtala ng 16 points, 8 rebounds habang si Cadel Flores ay nagambag naman ng 13 markers, 6 boards, 1 assist at 6 steals. Dahil sa nakuwang panalo, tiyak na ang pag-arangkada ng koponan sa All-Filipino Conference. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Matapos ang isang dekada, muling ikinasal ang singer at showbiz at noontime host na si Karel at asawa nitong si Sponge Cola vocalist Yael Yuzon kahapon. Sa ibinahaging larawan ng ina ni Karel at kapatid ni Yael, si Shasha, makikita ang naganap na seremonya sa Church of Jesus sa Ateneo de Manila University. Kabilang din sa dumalo sa pag-iisang dibdib ang mga kabanda ni Yael, mga malalapit na kaibigan at pamilya ng bawat isa. Matatandaan noong isang buwan, lumuhod sa harap Artie? ni Karel si Yael. Ay, pag ganun. Kinasal naman na yun, di ba? Renewal of vows nga At lang yan. nagtanong ng, will you marry me Charot. again? Oh, eto na nga, may again pa talaga, ano? Oo, 10 years na sila kasi, di ba? Renewal of Oo, renewal of vows. Samantala, sa ating viral news, ako, eto nga, big no to stress. Aba, dapat lang. Pero yan po ang motto ng motto sa buhay ng isang lolang vlogger na sa edad na may edad 68. Oo. Apo ang tawag Apo. din. Sa Panggalatok at Pangasinan. Mula sa Pangasinan. Sa kaya sa Pangasinan to? Sana nabisita ko to nitong weekend si Lola eh. Nakuha po kasi ni Lola Julie Awanyan ang kiliti ng mga netizen matapos siyang i-shout out ang mga manonood ng kanyang ginagawang vlog. Aba, malakas si Lola. Puro ano kasi kinakain dito sa probinsya kasi, no? Gulay, masusustansya. Dahil hindi lamang dito sa may Pilipinas ikmo. nagpasaya si Bantot nun. Si Lola Julie, kundi lumipad din. Oh, hindi. Oo, nagpasaya siya sa Pilipinas, maging sa US. Ayan lumipad yung kanyang mga vlogs. J-Banger. Oo, J-Banger. Bagamat sa kabila ng ngiti at tuwa sa kanyang video, may problemang pinagdaraanan si Lola Julie at yun nga matapos pumanaw ang kanyang asawa. So medyo nagre-relax na lang din siguro siya na para kahit paano makamove on. Dahilan naman upang itaguyod mag-isa ang kanilang 7 anak. Naku, dami. Alright. Nako, tayo po ay pansamantala na pong nagpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC Aliw 23. Ito po yung lingkod, Drew Racino. Ano man si Judith Estrada Larino, Nagbabalita ng tama. naglilingkod ng tama.